Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, si Jesus ay naging katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya kung paanong tayo ay isinilang sa isang pamilya, si Jesus ay bahagi ng isang pamilya. Ngayong dakilang kapistahan ng banal na pamilya, halina't magpasalamat sa Diyos bilang isang pamilya sa ating parokya. At tayo bilang mga magkakapamilya, naway humiling tayo ng biyaya ng pagkakaisa at pag-uunawaan. Sa mga pagkakataong nasugatan natin ang ating kinabibilangang pamilya, ang simbahan, dahil sa mga nagawa nating kasalanan, halina't ang mga ito'y ating pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong anak, Panginoong Diyos,
Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan, na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang ipinagkaloob ng Panginoon na anak na si Samuel kay Ana ay nihandog din ni Ana sa Panginoon upang maglingkod sa kanya ng habang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihis si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng isang taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litratong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Ulitin po nating lahat. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay ng Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong Mahal. Sa ikalawang pagbasa, pinaiisip ni San Juan ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang tinawag ng mga anak, na dapat naman nilang suklian ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ng anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inilalahad sa mabuting balita kung paanong si Jesus ay naging masunuring anak sa kanyang mga magulang dito sa lupa at sa kanyang amang nasa langit. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito pinansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala at ng 3 araw, siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Katingin tayo sa imahe ng banal na pamilya. Minsan parang napaka-boring ng pamilyang ito. Lagi lang nakatayo si St. Joseph, may dalang tungkod, okay, minsan may dalang ilawan. Si Mama Mary naman, lagi lang nakaganon. Yung baby Jesus naman, lagi lang ding antigas-tigas ng kanyang alam ko namang estatwa sila, kaya sila matigas talaga. Pero ibig sabihin, yung forma nila palaging, para bang napakalayo nila sa isa't isa, at para bang wala tayong mabuong picture ng anong klase ng pamilya kaya sila. Para lang silang mga magkakahiwalay na statwa na pinagsama-sama na wala talagang koleksyon sa isa't isa. Kaya napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon dahil isinasalarawan ng ebanghelyong ito kung gaano ka-human, kanormal ang pamilya ni Jesus sa Nazareth. They are a normal family. Yes, the Holy Family is holy. But is that because they are not normal? They are extraordinary? I guess not. Kasi kung tototohanin ng Diyos ang kanyang plano na maging katulad siya natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan, dapat maranasan din ni Jesus sa kanyang pamilya ang nararanasan ng bawat isa sa ating pamilya. At ano ang number 1 na na-experience ng magkakapamilya? Ano? Yung hindi pagkakaintindihan. Misunderstanding. Meron bang pamilya dito na hindi nagkaroon kahit minsan ng misunderstanding? Taas ang kamay. Yung hindi pa nakaranas ng misunderstanding sa pamilya. Lahat tayo nakaranas niyan. Tama? And sometimes we think that the Holy Family is exempted from that just because they are holy and you are mistaken. Because the gospel of today proves to us that even the Holy Family had misunderstanding. Sabihin niyo sa akin, basa.
Sabi sa Ebanghelyo natin, sa pag-aakala ng isa, si Maria, na siya'y kasama ng isa, si Jose. Akala ni Mama Mary, kasama ni Joseph, si Jesus. Akala ni Joseph, kasama ni Mary, si Jesus. Anong tawag doon? Misunderstanding. Talagang si Mama Mary at si Saint Joseph mag-MU. May misunderstanding. Dahil sila'y tao, limitado ang kaalaman, kaya meron silang hindi pagkakaintindihan. Patawarin ako ng Diyos kung mali ang imagination ko, pero sa reflection ko, naisip, parang na-imagine ko, habang naglalakad sila pabalik. Kasi nung na-realize nila, dati po kasi pag nagta-travel sila, nagpipilgrimage, magkahiwalay ang babae sa lalaki. So siguro, sa isang stopover, after 3 days, nagkita si Mama Mary at si Joseph, sabi, Mary, anak natin, asan? Oh, di ba kasama mo? Hindi, akala ko kasama mo. Siguro napakamot yung dalawa. At nung pabalik sila siguro doon sa Jerusalem para balikan yung anak nilang naiwan, imagine ninyo kung anong mga pag-uusap ang nangyari sa daan. Di ba? Typical na mag-asawa. Ikaw kasi, sinabi ko na sa iyo eh. Di ba? Nakakatuwang isipin na kung ano yung experience ng mga mag-asawa, yun din ang naranasan ni Mary at Joseph. They are humans like us. They had misunderstanding. Pero, ano ang maganda sa kwentong ito? Kahit hindi sila nagkaintindihan. Tanong niyo sa akin, ano? Magkasama silang humanap ng solusyon. At yun ang nagpapabanal sa pamilya. Walang iwanan pag may problema, magkatuwang nilang tatahakin ang solusyon sa problema. Yes, along the way, pwede kayong magkasagutan, pwede kayong magdiskusyon, pero bandang huli, ang mananaig, hindi yung magkahiwalay kayo ng landas, nagagawa ng solusyon ng pamilya, magkasama kayo, nagagawa ng solusyon ang problema. Amen ba yun? Pagdating nila doon sa templo, what happened? Nakita nila si Jesus, kasama ang mga dalubhasa, na nagpapakita na siya'y may kakaibang karunungan na wala sa mga karaniwang bata sapagkat kaya niyang makipag-usap sa mga marurunong sa batas. At dito rin natin makikita na si Jesus, kahit matalino, kahit marunong, handang matuto mula sa ibang tao. Kaya siya nagtatanong, nakikipagdiskusyon, hindi dahil nagmamagaling siya, kundi gusto din niyang may malaman mula sa mga nakatatanda. Kaya sa mga batang nandito, taas ang kamay. Mga bata, dapat kagaya tayo ni Jesus. We should always be open to learning. Dapat palagi tayong handang matuto. Hindi porket naka-expose tayo sa internet at social media, alam na natin ang lahat ng bagay. May karunungan ang nakatatanda, lalo na ang ating mga magulang na pwede nating matutunan. Amen ba yon, mga bata? Kahit yung mga may edad na dyan, na ayaw nang makinig sa mga magulang ninyo, hindi porket mas malaki na ang kinikita ninyo, ay wala kayong matututunan. Mula sa nakatatanda, look at that attitude of Jesus, the eagerness to learn from other people. Because at the end of the gospel, yun din yung sasabihin sa atin eh. Hindi lang siya natuto mula sa mga guro, he learned obedience from his parents. Kaya kung siya man ay naging masunurin sa ama, hindi automatic na dumating sa kanya yon. Siya'y naging masunurin muna sa kanyang mga magulang at unti-unti siya'y natuto rin kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyong isipin na magic ang paglaki ni Jesus, na lahat ng karunungan at kabutihan na meron siya, automatic lang na inilagay ng Diyos sa kanya. Hindi. Itong mga ito natutunan din niya because he was willing to learn. At nung nakita na siya ng kanyang mga magulang, are you following the story? Are you following me? Nung nagkita na sila, eto ngayon ang sabi ni Mama Mary, and look at how affectionate our Blessed Mother is. Anak, ba't naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Hindi mo ba alam na kami balisang-balisa ng iyong ama? Wow! They're a human family. Isang nanay na nag-aalala.
Isang tatay na may malasakit. Gustong protektahan ng pamilya. Kaya sila'y alalang-alala na nawala yung kanilang anak. Pero ano ang sagot ni Jesus? Bakit niyo po ako hinahanap? Hindi ba't ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Siguro, kung Pilipino ang mga magulang ni Jesus, akin na nga'y tsinelas. Jose, yung tsinelas, asaan na? Sumasagot ka pa, ha? Now, I want you to focus, my dear parents, on the attitude of Joseph and Mary. Number 1, si Joseph, kahit siya ang head of the family, he trusted his wife to be in charge. Maraming mga tatay hindi marunong magtiwala sa asawang babae. Dahil feeling nila, sila yung dominante kaysa sa asawa. Pero ang totoong lalaki, ang totoong maginoo, hindi nakikipagsapawan sa babae. Hinahayaan niyang magsalita. May boses ang babae sa pamilya. May boses ang nanay. Kahit hindi siya yung kumikita, kahit hindi siya yung breadwinner, may boses ang nanay sa pamilya. Father, totoo naman, may boses ang nanay sa pamilya, malakas pa nga eh. Pero yung lalaki, yung tatay, ginalang niya. Binigyan niya ng pagkakataon si Maria to have a share of the discipline to her child. Nakakatuwa si Saint Joseph dito. At yung si Mama Mary naman, nung sumagot yung kanyang anak, anong naging attitude ng mahal na birhen? Hindi siya nagalit. Naintindihan ba ni Mama Mary si Jesus? Hey, are you listening to me? I'm asking you, naintindihan ba ni Mama Mary at ni Joseph yung sinabi ni Jesus? Oo o hindi? Hindi. Kaya nga anong sabi ni dito sa Ebanghelyo? Itinago ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso at pinagbulay-bulay. It took her a long time to understand what those words meant. My dear parents, most of the time you just want to say your piece to your children. Yet, it is also important for you to listen to them and try to understand what they are saying. Huwag kayong mag-pretend na palaging naiintindihan ninyo ang anak ninyo. Tanggapin ninyo yung katotohanan that there are times that you just don't get what they mean. And you have to be patient until such time that you understand them. Hindi nyo palaging maiintindihan ng mga anak ninyo. Bakit nila ginawa yung desisyong iyon? Pero darating ang panahon na maiintindihan ninyo, basta huwag kayong susukong makinig at umunawa sa kanila. Dahil ang role ng parents ay hindi lang magsalita. Ang role ng parents ay makinig. Dahil hindi lang naman kinakailangan na palaging okay ang mga anak ninyo. Kuminsan kailangan din nilang magkamali para matuto. Look at how Joseph and Mary treated Jesus. Hinayaan lang nilang mawala ang kanilang anak, hindi dahil gusto nila, pero dahil may tiwala sila sa kanilang anak. And in this, I remember in the Gospel of St. Luke chapter 15 also, the story of the father of the prodigal son. Hindi naman pinilit nung tatay ng prodigal son yung kanyang anak na sumunod sa kanya. Hindi. Hinayaan niyang magkamali dahil sa pagkakamali ng anak niya, doon matututo ng kung ano ang mabuti at tama yung kanyang anak. Minsan kailangan tiisin ng magulang na madapa ang kanyang anak para talagang matuto ng leksyon ang kanyang mga anak. Hindi kinakailangan idikta mo lahat ng dapat niyang gawin para hindi siya magkamali. Kung minsan, kailangan mo siyang hayaang magkamali para mas bumaon sa isip niya kung ano yung tama. Kapag ba nagbibisikleta ang isang... Naalala ko kasi, daddy ko yung nagturo sa aking magbike. Sino dito marunong magbisikleta? Taas ang kamay. Sino marunong magbike dito?
Ayan. Now, listen to me. Kapag ba nagmamaneho kayo ng bike, matututo kayo pag laging hawak ng ibang tao yung manibela? Siyempre sa simula, natatakot yung nagtuturo sa iyo na baka sumemplang ka. Kaya nakahawak sa bike o kaya merong suportang gulong dun sa likod. Pero darating yung panahon, para matuto ka talagang mamasikleta, lahat ng iyon aalisin. Yung suportang gulong sa likod at yung hawak sa manibela ng ibang tao. And what will happen? Sesemplang ka. Sesemplang ka ulit. Magagasgasan ka. Masusugatan ka. Pero anong kapalit nun? Matututo ka. Ganon ang pagiging magulang ni Mary and Joseph. Hindi nila idinigta kay Jesus kung ano yung dapat niyang matutunan. Hindi. They allowed Jesus to learn even from that experience of being lost. Kaya minamahal ko mga kapatid, huwag niyong isipin na ang Holy Family ay holy dahil wala silang misunderstanding. Kagaya ng lahat ng pamilya, may misunderstanding sila. Pero, pinili nilang makinig sa isa't isa. Pinili nilang mag-unawaan. Hindi nila sinukuan ang bawat isa. Hindi nila iniwan ang bawat isa sa kabila ng lahat ng problema. Kaya kung merong hindi pagkakaintindihan sa inyong pamilya, may good news ako sa inyo. Tanong nyo sa akin, ano? Baka magiging holy family din kayo. Dahil tandaan ninyo sa ating mga Kristiyano, ang bawat pagsubok ay palaging paglilinis. Ang bawat pagsubok na nangangailangan ng sakripisyo ay nakapagpapabanal. Kaya malay ninyo, ang Holy Family pala ay ang apelido na ninyo. In the making pa lang. At yan naman ang pangarap nating lahat, na ang ating pamilya ay maging banal. Hindi dahil walang problema, kundi ang lahat ng problema ay sama-samang dinadala at nilalampasan, nakikinig sa isa't isa, nag-uunawaan at nagmamahalan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't dumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mag-anak at sambahayan. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang bawat mag-anak ay maging misyonero ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang pamananihan ng tapat na pagmamahalan at matibay na pag-asa ang lahat ng tahanan at mag-anak, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maging masigasig ang bawat pamilyang Kristiyano sa pagtutol sa panukalang batas singil sa diborsyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapamilya ay magkamit ng kapayapaan sa piling ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
Isama natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa. At idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. At sa natatanging pamamaraan, ipagdasal din natin ang ating mga pamilya. Amang maawain, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong namimintuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mabuting pagsasamahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghanap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose, sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak, sa iyong kagandahang loob at kapayapaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa tainaasan. Pinagpala Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat. Ama
naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitilumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon iniaalay namin sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, ng mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming sambayanan. Ni San Jose na esposo ni Maria, Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Dennis, ang tanamang obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalo na si Juanito, Maria Veronica, James, Joseph at Juan, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siya pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulong sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. At ang kapangyarihan at ang kapulihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng mga asherets bago pumila sa pangumunyon. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo at igagawad ang natatanging pagbabasbas para sa mga mag-anak. Amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak, nagkatawang tao at naging bahagi ng isang mag-anak. Naranasan niya ang tuwa at galak, ang alalahanin at pasanin ng sambahayang sumusunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin, Panginoon, na basbasan at kalingain at ipagsanggalang ang mga pamilyang nasa iyong harapan upang mabigki sila sa pagmamahalan, pagharian ng pagtutulungan at kapayapaan at maging simbahan sa tahanan, na sumasaksi sa iyong kalwalatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng si Kristo'y silang
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.